Tayo po mga minamahal ay pasabandaliang manalangin, tayo po magkaisang manalangin. Opo, dakilan o pagpala po namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoon. Sa umagang ito ko Diyos, kami po labis nagpupuri, nagpapasalamat sa taglay-taglay naming kalakasan na nagmumula sa iyo mula Panginoon, mula sa umpisa hanggang sa oras na ito. Ikay aming kasama, mala Panginoon. Salamat po sa mga matatagumpay ng mga mahal mong gawain na iyong pong pinanguna at lilinisan simula sa iyong pagpupuri. Ito'y nakating sa tronong biyas sa kalangitan, sa mga buhay na patutunan na pakinggan po namin ang mga himalang gawa mo sa aming buhay. Nagpapatunay na ikaw ang Diyos na totoo, ang Diyos na buhay na aming pong nasumpuan sa gawain ito, mala Panginoon. Sa mga awit niyo maawit, salamat po sa iyong masaganang pisensya na binuo sa aming kalagitnaan sa pagbibigay, O Diyos, na ito po ang isa sa pinakamalagang inuutos mo kami tatalima. Nandyan po lahat ng mga pagpapala na pinangako mo po sa amin mula pang bago kami daraw sa pinakamalaga sa aming pakikinig at pag-aaral ng salita. Bago pong lahat, O Diyos, kami po lubos na nagpapakumbaba. Patawarin mo kami sa lahat ng aming nagawang mga pagkukulang, sa lahat ng aming nagawang pangsalangsang sa iyong mga kautusan. Linisin mo kami ng kabalal-balal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, mala Panginoon. Samahan mo po kami sa aming pag-aaral, mala Panginoon, lahat habang lingkod sa ganang aking sarili, wala po talaga akong magagawa. Patuloy kong umaasa sa iyo, mala Panginoon, buksan mo po ang pangunawa po namin sa mga buhay mong salita. Alisin mo lahat ng magiging hadlang sa aming pakikinig at pag-aaral ng salita, kaya sa pangkalatang panalangin po namin, sa pangulang dalangin, pagluhod ng iyong banal mong propeta, sa makapangyariang pangalan ni Jesus. Sama-sama namin sinasaway, tinataboy lahat ng mga demonyong hadlang sa aming pakikinig at pag-aaral ng salita, sa makapangyariang pangalan ni Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ng ating dakilang Diyos na buhay. At bago tayo po, dadako po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, sa salita ng ating mala Panginoon, tayo muna po ay sama-samang nagpapabot ng pinakamatas na pagpupuri, pagwalhati, pagdadakila, pagpaparangal, pagsamba. Pinapabot po natin sa ating nag-iisang Diyos lamang, ating Diyos na nagapagligtas, ang may lalang ng nahin ng lupa, nagbigay buhay po sa ating lahat, ang Panginoon ng Panginoon, Hari ng Mahari, walang ibang ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang ating buhay na Diyos. Minsan pa po natin palakpakan ang ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ng ating dakilang Diyos at tayo po ay sama-samang nagpapabot ng muling pag-respeto, paggalang sa mga ginamit po para sa ating mga kaligtasan, ang ating mga magulang natin sa ating mga Panginoon, ating minamahal, kagalang-galang natin po mga pastor, ang ating malabang lista, ang totoong tao ng Diyos, ang totoong pastor ng Diyos, ang propeta po ng ating dakilang Diyos, sa ating kuling kapanahunan, binigay ng ating napakabait na Diyos upang mangalaga po sa ating mga kaligtasan hanggang sa panahon ito. Naroon po sa panalalangin pag-aayon sa kalapong mga beloved children, pinapaabot natin sa kanilang mapagpalang umaga sa lahat po ng mga beloved children natin minamahal at kagalang-galang natin po mula pastor, mula sa kanya pong minamahal na po at minamahal na manugang, mapagpalang umaga po sa kanila. Amen. Praise God. At patuloy natin sama-samang inaalala, sinasariwang pinagpalang buhay, pinagpalang banal na katuwang pagtuturo, pagmamahal ng ating beloved assistant pastor, ang ating beloved Mama Dear. Praise God. Sa umagang ito, pinapabugo po ang mapagpalang umaga sa lahat ng aking kapwa manggagawa sa panguna po ng ating beloved Ordained Preacher Edwin Monte, sa kanya pumahal na pamilya, sa lahat po ng mga ginagamit po ng ating buhay na Diyos, sa kanyang balabasan, sa lahat ng ating maminamahal, ibig ng mga kapatidan, nakadalo po sa ating magdamagang pananambahan, maging sa lahat ng ating mga beloved webcast viewer, na hanggang sa oras na ito ay gising na gising pa. Praise God. Gising na gising pa po ba tayo? Praise God. Lahat ng magising, magsabi, praise the Lord. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa matamis na pangalan po ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise God, hallelujah. Tayo po ay magbukas ng banal na aklat. Praise God, hallelujah. Ang makapangyarihang salita ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. At ating pong buksan ang ating pong unang versikulo. Kindly po sa lahat po ng mga magbabasa. Mateo, ang Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 24, talata 3. Talon sa 1 hanggang 8. Ano po dito sa aklat ni Mateo, Kapitulo 24, versikulo 3, talon sa 6 hanggang 8. At samantalang sila'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. Dito po sa 6, at mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian.
at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Dito po sa 8. Datapot ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Amen. Praise God, bless you po. Ang Diyos po magpala po sa kanya pong banal na salita. Purihin ang ating malapang Panginoon. Noong unang panahon na, praise God, kasama ng ating napakabait na Diyos ang kanyang mga alagad, apang siya po ay nakaupo sa bundok ng Ulibo, nagsilapit po yung mga bukod. Ang mga alagad niya, nagsipagsabi, mga minamahal ko, sila po ay nagtanong sa ating malapang Panginoon kung ano po, kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito. Ano po ang magiging tanda ng kanyang pagparito at ng katapusan ng sanglibutan. Praise God. Ang pagparito ng ating malapang Panginoon, ito po ang tinatawag na pagdagit ng Diyos sa kanyang mga banal. Ito po ang tinatawag na rapture. Rapture of the saint. At ang katapusan ng sanglibutan, ito po yung dito na po magaganap po, mga minamahal ko, ang katakot-takot na mararanasan ng mga tao. Ito po yung galit ng ating Panginoon. Subalit bago mangyayari po yung katapusan ng sanlibutan, mauuna muna po yung tinatawag na pagparito ng ating Panginoon upang kuning buhay ang kanyang mga anak. Amen po ba? Yung sinabi niya pong mga palatandaan, mga minamahal ko, noon pa man hanggang sa kasalukuyan, mga minamahal ko, ito po'y ating pong nakikita. Kung babalikan po natin ang pangyayari sa mga nakaraang mga taon at sa panahong kasalukuyan na nangyayari, nagaganap sa ating paligid, sa iba't ibang bansa, sa buong mundo, na patuloy na nagpapahiwatig, na palapit ng palapit ang muling pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Praise God. At sabi ng banal na kasulatan, sabi ng ating Panginoon, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Langit at ang lupa ay lilipas, tatapat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ibig sabihin, mga minamahal ko, ang kanya pong salita, praise God, ito po ay may katuparan. Kung paano niya sinabi, siya po ay babalik upang kunin dagiting buhay ang kanyang mga anak. Ito po ay magaganap. Amen. Ito po ay magaganap anumang oras. Praise God. Dahil nakikita na po natin at nararamdaman po natin, praise God, ang mga pangyayari sa ating paligid, praise God, hindi na po pangkaraniwan ang nangyayari. Ito pong nararamdaman ng tao ngayon, yung grabing init, hindi pangkaraniwang init ng panahon. Hindi alam ng tao kung saan po siya pupunta. Ito po ay ipinahintulutan lang ng ating Panginoon, yung nangyayari sa ating mga paligid, yung kaguluhan, yung kahirapan, yung mga salot na makaramdaman. Yan po ay ipinapahintulutan ng ating Panginoon, ipinapaalala ng ating Panginoon ng kanyang mga salita. Ito po ay may katuparan. Ito po ay may kaganapan. Mangyayari at mangyayari. Anong sabi ng ating nabasa kanina sa talatang 6? Nasabi diyan, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari. Datapot hindi pa ang wakas. Subalit, tandaan po natin, mga minamahal, bago pa yung tulutan ng ating napakabait na Diyos, ang kasamaan, ang gabing kaguluhan na magaganap sa mundong ito, mawawala sa isang iglap, sa isang sandali, ang mga totoong mga anak niya na patuloy na mainit na naglilingkod sa ating Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Nasabi na ng 8, datapot ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan,
pasimula pa lang po ng kahirapan. Kaya sa panahon po natin ngayon, tayo po ay nasa Great Tribulation. Subalit yung tinatawag na Greatest Tribulation, wala na po yung mga totoong mga Kristiyano na naglilingkod sa ating mga Panginoon. Bakit? Lalaganap na po ang kasamaan. Amen? Amen po ba? Itong mainit na klima ng panahon na sabi nga ng banal na kasulatan, ipinapaalala lang ng ating mga Panginoon upang ang tao po, amen, ay hindi makalimot na ang salita ng mga Panginoon ay may kaganapan. Nasabi nga ng banal na kasulatan, itong daigdig na ito, itong mundong ito, nasabi ng banal na kasulatan, masusunog sa matinding init. Hindi lang dito sa lupa, hindi lang itong mundong ito. Nasabi ng banal na kasulatan, mga bagay na nasa langit at mga bagay na nasa lupa ay pawang masusunog sa matinding init. Kaya yung mga matatalinong tao, amen, sila po ay naghahanap, mga minamahal ko, ng panibagong tatahanan ng tao. Subalit nagkamali po sila, amen. Ang karunungan nila, ito po ay nagiging walang kabuluhan. Bakit? Hindi nila nababasa na sabi ng Biblia, ang mga bagay na nasa langit at mga bagay na nasa lupa, pagdating ng panahon, ito po ay masusunog sa matinding init. Kaya wala pong pupuntahan ng tao. Amen po ba? Palakpakan muna po natin ang ating napakabait na Diyos. Purihin ang ating mga Panginoon. Yung mga nagbabadyang kaguluhan, nagbabadyang panganib, mga trahedya, yung mga malalakas na lindol, lalo na yung napapabalita, amen, hindi lingid sa ating kaalaman yung laging nagsusubay ng mga news. Yung binabalita pa, noon pa man hanggang ngayon, patuloy na ibinabalita, yung tinatawag na the big one, na sabi dyan, napapabalita na anytime may aatake sa Pilipinas, sa buong lungsod ng Metro Manila. Purihin ang ating mga Panginoon, ang napakalakas na lindol na hindi malaman kung kailan magaganap. Sabi ng news, kailangan manalangin daw ang tao. Dahil hindi alam kung anong oras, kung anong araw magaganap na ito. Nasabi ng mga scientists, ang lindol na ito po ay napakalakas. Magnitude 7.2, aabot ng intensity 8. Nasabi ng nagbabalita, maraming mga tao na mamamatay. Libu-libong mga tao ang mamamatay. Subalit, alam natin mga minamahal ko, tayong totoong naglilingkod sa ating mga Panginoon, anumang magaganap dito sa lupa, kung ikaw ay anak ng Diyos na totoong sumusunod sa kalooban ng ating mga Panginoon, wala kang dapat ipangamba, wala kang dapat ikatakot. Bakit? Mayroong pangako ang Diyos. Amen! Ikaw ay iingatan at ililigtas ng ating mga Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Subalit, hindi natin alam kung anong oras, kung anong araw magaganap ito. Praise God. Hallelujah. Hindi natin alam bago maganap ito. Baka mag-take place rapture. Baka magaganap na po, mga minamahal ko, ang tinatawag na rapture. Mawawala na po bigla. Kukunin, dadagitin na buhay niya ng ating mga Panginoon, ng kanyang mga anak na naglilingkod sa Kanya. Walang nakakaalam po, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos.
Kaya ihanda natin ang ating sarili. Nasabi nga ng banal na kasulatan, work out your own salvation with fear and trembling. Nasabi ng Pilipos, Kapitulo 2, ang talatay 12. Nasabi ng Biblia, lubusin o ipagtrabaho ang inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Ang kaligtasan, ito po ay individual. Ito po ay kanya-kanyang kaligtasan. Amen po ba? Lahat magsabi, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kanya-kanyang kaligtasan. Kaya ang kaligtasan po, ito po ay ipinagtatrabaho. Paano natin ipinagtatrabaho ang ating kaligtasan na kasama yung takot at panginginig? Natatakot kang labagin ang utos ng ating Malapanginoon. Amen? Natatakot kang magkasala sa harapan ng ating Malapanginoon. Amen po ba? Lahat magsabi, praise the Lord. At kung ipinagtatrabaho natin ang ating kaligtasan, hindi tayo nagpapabaya. Amen? Amen po ba? Sa tuwing araw ng gawain, lagi tayong present. Kahit may umahadlang, minsan, hindi tayo nagpapahadlang. Bakit? Ipinagtatrabaho natin ang ating kaligtasan. Natatakot tayong labagin ang utos ng ating Malapanginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kung tayo po, mga minamahal ko, kung ikaw ay ama ng tahanan, mainit naglilingkod sa ating Malapanginoon, kung ang iyong mga anak malamig na naglilingkod sa ating Malapanginoon, hindi mo pwede silang iligtas. Pwede mo silang ipanalangin, subalit hindi mo pwede silang iligtas. Kung ikaw naman, anak, naglilingkod sa ating Malapanginoon, yung mga magulang mo, hindi sila mainit naglilingkod sa ating Malapanginoon, hindi sila nagpapahalaga, hindi mo pwede silang iligtas. Pwede mo silang ipanalangin. Amen! Palakpakan po natin ang ating napakabait. Sabi ng Biblia, work out your own salvation. Ipagtrabaho ang sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Takot. Kasama yung panginginig. Ibig sabihin, grabing takot mo. Sa harapan ng ating Malapanginoon, grabing takot mo na magkasala. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Ginagawa mo lahat ng bagay na nakalulugod sa ating Malapanginoon. Pinipigilan mo, iniwasan mo na magkasala sa harapan ng ating Malapanginoon. Dahil may takot ka sa harapan ng ating Malapanginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Pinatunayan ng ating Malapanginoon sa banal na kasulatan na totoo po ang rapture. Ang rapture, ito po ay para sa mga banal, para sa mga totoong anak ng Diyos na naglilingkod ng totoo, ginagawa ang kalooban ng ating Malapanginoon. Ito po ay para sa kanila. At kapag dumating po ito, nasabi ng banal na kasulatan, mismo ang Diyos na buhay ang bababa sa langit. Pakibasa po dito po sa ikalawang Tesalonika, unang Tesalonika, Kapitulo 4, ang talata 16 hanggang 17. Unang mga taga-Tesalonika, Kapitulo 4, ang talata po ay 16 at 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin
at sa ganito'y asa sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kapag dumating na ang ating mahal na Panginoon, nasabi ng banal na kasulatan, siya mismo ang bababa dito sa lupa, na may isang sigaw, na may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. Yung trompeta ng ating mahal na Panginoon, nahihipan ng mga anghel ng ating mahal na Panginoon. At itong trompetang ito, mga minamahal ko, hindi po maririnig ng mga taong mga sanlibutan. Ang makakarinig lang nito, yung mga totoong anak ng Diyos na naglilingkod ng totoo sa ating mahal na Panginoon. Amen! Nasabi ng banal na kasulatan, kapag dumating ang ating mahal na Panginoon, maririnig yung mga trompeta ng ating mahal na Panginoon. Nasabi ng banal na kasulatan, yung mga namatay pala na Kristiyano na naglilingkod sa ating mainit naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, bago tayo kuning buhay ng ating mahal na Panginoon, sabi ng banal na aklat, mauuna muna silang mabubuhay. Amen po ba? Amen po ba? Lahat na magising magsabi, praise the Lord. Mauuna mong mabuhay. Nasabi ng banal na kasulatan, kung magagayoy tayong nangabubuhay, nanganatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Ganun po ang magaganap, mga minamahal ko, kapag dumating ang ating mahal na Panginoon, ang mga Kristiyano na dumaan sa kamatayan, nasabi ng banal na kasulatan, mabubuhay uli. At kapag sila'y nabuhay, nasabi ng banal na kasulatan, aagawin tayo kasama ng ating mahal na Panginoon sa hangin. Sama-sama tayo doon sa alapaap upang salubungin ng ating mahal na Panginoon. At sabi ng Biblia, sa Panginoon tayo magpakailanman. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Ang pagdagit ng Diyos sa kanyang mga banal, mga minamahal ko, ito po ay magaganap anumang oras, anumang sandali. Praise God. Nasabi ng banal na kasulatan, buhay tayong kukunin ng ating mahal na Panginoon. Sumasampalataya ba tayo, naniniwala ba tayo na buhay tayong kukunin ng ating mahal na Panginoon? Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Yan po ay totoong totoo, mga minamahal ko. Yan po ay mangyayari at mangyayari. Hindi natin matitikman ang tinatawag na kamatayan. Buhay tayong kukunin ng ating banal na Panginoon. At sa banal na kasulatan, pinatutuhanan ng ating mahal na Panginoon sa banal na aklat ng mga dalawang lingkod ng ating mahal na Panginoon na matuwid. Na sinusunod ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sila po ay hindi sila nakakita ng kamatayan. Sila po ay rinapture buhay ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan muna po natin ang gising na palakpakan ating mahal na Panginoon. Gising pa ba tayo? Lahat na magising magsabing praise the Lord. Pinatunayan ng ating mahal na Panginoon. At sino po yung mga Kristiyanong mga ito, mga minamahal ko? Basahin po natin dito po sa Ikalawang Hari, Kapitulo 2, ang talatay 11 hanggang 13. Sundan agad ng Genesis, Kapitulo 5, ang talatay 24. Sundan ng Ebreo, Kapitulo 11, ang talatay 5. Dito po sa aklat ng Ikalawang Mga Hari, Kapitulo 2, versikulo 11 at 12. At nangyari, samantalang sila'y nagpapatuloy at nagsasalitaan na narito, napakita ang isang karong apoy at mga kabayong apoy na naghiwalay sa kanilang kapwa, at si Elias ay sumampa sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. At nakita ni Eliseo at siya'y sumigaw, Ama ko, mga karo ng Israel at mga bayo niyaon.
at hindi niya nakita siya at kanyang hinawakan ang kanyang sariling kasuotan at hinapak ng dalawang hati. Amen. Amen. Praise God. Ito po sa aklat ng Henesis, Kapitulo 5, ang talata po ay 24. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos, at hindi siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. Sa aklat po ng mga Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 5. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan, at hindi siya nasumpungan sapagkat siya inilipat ng Diyos. Sapagkat bago siya inilipat, ay pinatotohanan sa kanyang siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabayad na Diyos. Pinatotohanan ng ating Malapanginoon na sa atin, pagdating ng panahon, kapag dumating ang ating Malapanginoon, yung tinatawag na rapture, yung pagdagit ng Diyos, buhay tayong kukunin. Hindi tayo dadaan sa kamatayan, katulad ng mga dalawang mga totoong anak ng Diyos. Si Elias at si Enoch, mga minamahal. Nasabi ng banal na kasulatan, hindi nila nakita yung kamatayan. Buhay silang kinuha ng ating Malapanginoon. Palakpakan muna po natin ang ating napakabait na Diyos. Praise God. At sabi ng banal na kasulatan, si Enoch, nasabi ng banal na kasulatan sa Hebreo Kapitulo 11, talatay 5, sa pananampalataya si Enoch ay nilipat upang wag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya inilipat ng Diyos, sapagkat bago siya inilipat ay pinatutuhanan sa kanya na siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Palakpakan muna po natin ang ating napakabait na Diyos. Praise God. Hindi nakita ni Enoch, ni Elias ang kamatayan. Bakit? Sila po ay naging kalugod-lugod sa harapan ng ating Malapanginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya totoo po mga minamahal ko ang pangako ng ating Malapanginoon na darating ang panahon, anumang oras, anumang sandali, na sabi nga ng banal na kasulatan, pinaghahanda tayo ng ating Malapanginoon. Ihanda natin ang ating sarili, mga minamahal. Anumang oras, ang sabi ng Mateo 24, ang talatay 44, kaya kayo naman ay maging handa. Dahil ang pagparito ng ating Malapanginoon sa oras na hindi natin iniisip, pakibasa po sa Mateo 24, ang talatay 44. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 24, ang talata po ay 44. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Amen. Sa oras nating hindi iniisip. Hindi natin alam sa araw ng bukas, sa mga darating pang mga araw, biglang magaganap ang tinatawag na rapture. Kaya, laging tagubilin ng ating mga magulang sa ating Malapanginoon pa man hanggang ngayon. Patuloy tayong riniremind ng ating Malapanginoon sa kanyang mga banal na salita upang hindi tayo makalimot, upang tayo maging handa sa anumang oras ang Diyos ay babalik upang kuning buhay ang kanyang mga anak. Kaya, noon pa man, mga minamahal ko, ipinapanalangin ng ating minamahal kagalang-galang natin pong malapastor, katulad ni Apostol Pablo, na ang pagparito ng ating Malapanginoon sa pagtitipon ng mga banal. Amen? Bakit? Dahil kapag dumating ang ating Malapanginoon sa oras ng pagtitipon, mga minamahal ko, kung tayo seryoso, amen? Seryoso na sumasamba, nagpupuri, nagsisisi, nagpapakumbaba, lagi nating nararamdaman ang presensya ng ating Malapanginoon, 100%. Mga minamahal ko, tayo po ay kandidato na tayo isa sa kukuning buhay ng ating Malapanginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Kaya ang ating mga magulang sa ating Malapanginoon, ang minamahal kagalang-galang natin po Pastor, beloved son pastor, and the beloved children, ang ating mga beloved ordained preacher, hindi sila nagkulang sa pag-remind sa atin
sa mga salita ng ating Panginoon. Amen? Let magsabi, praise the Lord. Sabi nga natin, minamay kagalang-galang natin po mga pastor, yung makasiguradong langit, yung hindi nag-a-absent, araw ng Miyerkules, araw ng Biyernes, araw ng Linggo. Lahat magsabi, praise the Lord. Yung sinusunod ng totoo ang kalooban ng ating Panginoon, yun po ang makasasigurado sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Sila'y makakasama sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ito pong panahon pong ito, mga minamahal ko, ito po yung panahon na paghahanda, mga minamahal. Kung ikaw ay naghahanda sa kinabukasan ng iyong mga anak, yung mga masabuhay, lalo mong pagandaan, lalo nating pagandaan ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil kapag babalik ang ating Panginoon, isang beses lang. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Palakpakan muna po natin ang ating napakabait na Diyos. Hindi mo na pwedeng sabihin sa ating Panginoon kapag dumating ang ating Panginoon, Panginoon, patawarin mo ako. Ngayon ko nagagawin ang kalooban mo kahit marami nag-uusig sa akin. Hindi na kita ikakahiya, Panginoon. Magpapakabanal na ako, magpapakabait na ako. Uli na po ang lahat, mga minamahal ko. Kaya ito na po ang malayang pagkakataon na ibinibigay sa akin, sa ating lahat, upang tayo maging handa sa anumang oras sa kanyang muling pagbabalik upang kuning buhay, dagiting buhay ang kanyang mga totoong mga anak. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos, mga minamahal. Kaya itong panahon po natin ngayon, hindi na panahon na tayo po'y patumpik-tumpik pa sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi na panahon na tayo po'y palamig-lamig pa sa paglilingkod sa ating Panginoon. Bakit? Sabi ng ating minamahal kagalang-galang natin pong pastor, tandaan po natin ito. Lagi pong ini-remind po sa atin. Yung mga malalamig na Kristiyano, hindi namumuhay na may kabanalan, yung hindi nagtatapat, nagbibigay ng tithes and offering, mararanasan po nila yung pugutan ng ulo. Yan po ay ipinapangaral ng ating mga magulang sa ating Panginoon, ang ating minamahal kagalang-galang natin pong pastor. Kaya kung ikaw ay palamig-lamig, mga minamahal ko, ito na po ang panahon na ikaw ay magpakainit. Dahil anumang oras, anumang sandali, baka bukas sa darating mga araw, magugulak ka na lang. Wala na po yung mga mainit na Kristiyano na naglilingkod sa ating Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal ko, darating ang malaking kaguluhan sa buong mundo. Bakit, mga minamahal? Hahanapin na ng mga tao yung kanilang mga masabuhay na naglilingkod ng totoo sa ating Panginoon. Bakit nawala bigla, naglaho, parang bula? Mga minamahal, marami tayong mga kapatiran. Amen? Praise God. Ng mga nagmamaneho ng sasakyang panghipabuwid, sasakyang pandagat, panlupa, mga Kristiyano na matapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Kapag dumating ang ating Panginoon, mawawala lahat po yan. Kaya anong mangyayari, mga minamahal ko? Magkakaroon ng mga kaguluhan. Maraming mga magaganap na kasamaan dahil marami pong mga aksidente, mga trahedya na magaganap. Bakit? Mawawala sa isang iglap ang mga matapat na anak ng Diyos na naglilingkod sa ating Panginoon.
Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya sabi ng banal na kasulatan, kapag dumating ang ating mahal na Panginoon, kung mayroong kukunin, mayroon ding maiiwan. At sa mga kukunin buhay, pinagpala po sila. Amen! Lahat magsabi, praise the Lord! Kaya lagi nating iniiyak, lagi nating isinasango sa ating mahal na Panginoon na tayo'y panghawakan ng ating mahal na Panginoon, na tayo'y patuloy na manatiling mainit, naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yan ay lagi nating isiniiyak, sinasamo sa ating mahal na Panginoon. Subalit, yung maiiwan, kumusta po ang magiging buhay nila, mga minamahal? Anong sabi ng banal na kasulatan? Dito po sa Mateo, Kapitulo 24, ang talatay 9. Apokalipsis, Kapitulo 9, ang talatay 6. Ayon po dito sa aklat ni Mateo, Kapitulo 24, versikulo 9. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapigatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y kapapuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, ito po ang mga mararanasan ng mga maiiwan na Kristiyano. Nasabi ng Biblia, ibibigay sila sa kapigatian at sila'y papatayin at kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa pangalan ng ating malapit. Kaya yung mga ibang mga mananampalataya na maiiwan, magtatago po yan. Amen? Magtatago sa yungib, mamumundukan. Dahil alam nila, mga minamahal ko, kapag sila po ay nahuli, mga minamahal ko, ng mga kampon ng mga demonyo, mga demon possessed na mga tao na kampon ng kaaway ng ating mahal na Panginoon, sila po ay pahihirapan. Nasabi nga ng ating minamahal, kagalang-galang natin po, mga pastor, sila po ay totorturin, mga minamahal ko. Sila po ay makakaranas ng grabing pahirap na hindi pa nila naranasan magmula ng sila po ay isinilang dito sa daigdig na ito. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya sabi natin, minamahal, kagalang-galang natin po, mga pastor, sa mga may iwan, 1% na lang. Amen? Ang pugot ng ulo. Purihin ng ating mahal na Panginoon. Kaya tiisin mo ito. Amen? Sa mga maiiwan, mga minamahal ko, huwag kang magpapatatak. Hallelujah. Para makuha mo, may posibilidad na ikaw ay maliligtas pa. Kung ikaw ay hindi magpapatatak ng number of the beast, 666. Lahat magsabi, praise the Lord. Nasabi ng Biblia, pupugutan ka ng ulo bago yan, mga minamahal ko, makakaranas ng grabing pasakit. Subalit kung tatanungin niyo po ako, mga minamahal ko, gusto ba niyo bang maranasan pa ang mga bagay na ito? Kung ako po, mga minamahal ko, ayaw ko, mga minamahal. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya, lagi tayong rinimay ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga banal na salita upang hindi tayo makalimot, upang lagi nating maalala na totoo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ito po ay magaganap at magaganap. Na sinabi niya, ako'y babalik upang kunin ko kayong buhay. Ito po ay magaganap at magaganap. Palakpakan po natin ng ating napakabait na Diyos. Kaya ano pong gagawin natin, mga minamahal? Ang gagawin natin, tayo po ay magpakainit na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Ito na po ang panahon na tayo po lalong magpakainit. Lalo tayong lumapit sa ating mahal na Panginoon. Amen? At magsabi, praise the Lord. Habang palapit ng palapit, ang muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ang mga totoong mga anak ng Diyos na totoong umiibig sa ating mahal na Panginoon, totoong umiibig sa kanilang kaligtasan, lalo silang nagmamalapit, lalo silang nagpapakainit sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi nga ng mga uling mga talata, sabi ng banal na kasulatan sa Marcos, ating babasahin, mga minamahal.
Dito po sa Marcos, Kapitulo 13. 13, ang talata po ay 29. Ang talata po. pinakahuling talata, yung pong ikalawang Pedro, Kapitulo 3, ang talata ay 14. Dito po sa Aklat ng Marcos, Kapitulo 13, ang talata po ay 29. Gayon din naman kayo, pagka nakakita ninyo nangyari ang mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan nga. Amen. Ikalawang Pedro, Kapitulo 3, ang talata ay 14. Ikalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 14. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y paghintay ng mga bagay na ito ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Amen. Palakpakan po natin ng gising na palakpakan ating Malapanginoon. Kaya nakikita natin at nararamdaman po natin, natatalastas na po natin, mga minamahal ko, na siya po ay napakalapit na. Bakit? Nakikita na natin ang mga sinabi ng ating Malapanginoon. Yung mga tanda lahat, halos lahat naganap na po, mga minamahal ko, at patuloy na nakikita at nararanasan ng mga tao. Nasabi ng banal na kasulatan, talastasin natin na siya'y malapit na, nasa pintuan na nga. Kasabi ng Biblia, habang iniintay natin ang pangako ng Diyos na siya po ay muling babalik upang tayo po'y kuning buhay. Nasabi ng banal na kasulatan, pagsikapan natin na tayo'y masumpungan, na sa kapayapaan, na walang dungis at walang kapintasan sa pinangin niya. Totoo, sabi ng banal na kasulatan, yung iglesia, yung Kristiyano, na kukuning buhay ng ating Malapanginoon, yung walang dungis, walang kalubot, walang kapintasan, ibig sabihin, perfect. Amen. Let magsabi, praise the Lord. Bagaman tayo ngayon, habang tayo po ay dito pa sa lupa, piniperfect tayo ng ating Malapanginoon. Amen. Papunta pa lang tayo sa pagka-perfecto, mga minamahal. Habang tayo naglilingkod sa ating Malapanginoon, dumadating minsan yung mga pagsubok, mga problema, karamdaman, lilinis tayo ng ating Malapanginoon. Amen? Kapag dumarating sa atin yung mga pagsubok, mga problema, karamdaman, talagang hindi ka pwedeng hindi manalangin. Amen? Napakainit mong maglingkod sa ating Malapanginoon. Let magsabi, praise the Lord. Lagi kang nagsusumamo, lagi kang umiiyak, lagi kang nagmamakaawa sa ating Malapanginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya yung mga totoong mga anak ng Diyos na totoong umiibig sa kanilang kaligtasan, sila'y nagsusumikap. Amen? Sinisikap natin na lagi tayong maging kalugod-lugod, kaaya-aya sa harapan ng ating Malapanginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, sa ating pong napag-aralan na salita ng ating Malapanginoon, hindi po biro, mga minamahal ko, na tayo po ay maiwan sa tinatawag na rapture. Kung ating pong titingnan yung panahon po natin, hindi natin alam kung anong araw, kung anong oras. Hallelujah. Kaya ang salita ng ating Malapanginoon na ipinangaral ng ating mga magulang sa ating Malapanginoon, ito'y lagi nating itanim sa ating mga puso. Huwag nating kakalimutan, mga minamahal. Upang hindi tayo makalimot na yung pinangako ng ating Malapanginoon na tayo kukuling buhay ng ating Malapanginoon. Hallelujah. Sabi ng banal na aklat, mga minamahal ko, hindi alam ang oras, hindi alam
ang araw sa muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Nasabi ng banal na kasulatan, isang kisap mata. Sa isang kisap mata, sa tunog ng trumpeta, ang Diyos ay babalik. Hallelujah. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Lord Jesus. Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trumpeta, at tayo'y kukunin niya. Uy, ikaw, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kisap mata. Alam ang oras nang ika'y magising, at ang buong paligid ay iyong napansin. Mayroong nagsisigawan, may nagiiyakan, mga mahal nila sa buhay, di na matagpuan. Bakit ka kinabahan? Hallelujah! Nang malaman mo, nag-iisa ka na. Hallelujah! Hallelujah! Ito'y isang hiwaga, Hallelujah! iyak na Magaganap, mawawalang lahat, ang kay Jesus ay tumanggap. Wala nang paghihirap. Hallelujah! Kaligtasan ay tiyak. Ngunit Pag sumabot tayo sa ating walang Panginoon, ano ang hinaharap? Huli na, sana ay hindi ka na ipinanganak. Mayroong mga digmaan at kabigatian na hindi pa nararanasan kailanman. Hallelujah! May mga laban kay Kristo, ililigaw lahat ng tao. sila ang maghahari at iibigin ng buong mundo. Hindi alam ang oras nang ika'y magising, at ang buong paligid ay iyong napansin. Mga binabahal, pagbulay-bulayin natin, isipin natin kung papaano mangyayari magaganap kapag ang Diyos ay babalik. Bakit ka kinamahan? Hallelujah! Nang malaman mo nag-iisa Christian, ka. hallelujah! Hallelujah! Ito'y Isang hiwaga, tiyak na magaganap. Hallelujah! Mawawalang lahat, ang kay Jesus ay tumanggap. Hallelujah! Wala nang paghihirap, kaligtasan ay tiyak. Ngunit kung maiwan, ano ang hinaharap? Magsisiwi na, sana hindi ka na ipinanganak.
mayroong mga digmaan at kabigatian na di mararanasan kailanman. May mga laban kay Kristo, ililigaw ang lahat ng tao. Sila ang mag-aari at iibigin ng buong mundo. Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trompeta. Ay na, handa na. Sarisan. Hallelujah! Mga minamahal, ito na po ang malayang pagkakataon na binibigay lagi ng Diyos sa atin na tayo magpakainit, na gawin ang kalooban ng ating mga Panginoon. Tutuhanin natin ang paglilingkod sa Diyos. Dahil hindi biro, mga minamahal, kung ang Diyos ay babalik, kung ikaw ay nasa panlalamig, anong maging buhay mo? Mga minamahal, hindi ka na makapagsisi pa. Hallelujah. Hallelujah. Nais ng ating mga Panginoon, ni isa sa atin, walang maiwan. Kundi nais nating mga Panginoon at tayo ay kukuning buhay, dadagiting buhay ng ating mga Panginoon. Kaya kung tayo tatanungin sa oras na ito ng ating mga Panginoon, handa na ba tayong humarap sa ating mga Panginoon? Handa na bang umarap sa ating mga Panginoon? Handa na ba natin iharap yung ating mga puso? Nais ng ating mga Panginoon ng ating mga puso laging nagpapakumbaba, laging nagsusumamo, laging nagmamakaawa na parang bata, na tayo laging nagpapatulog dahil tayo mahina, tayo marupok. Hallelujah. Lagi tayong nagmamakaawa sa ating mga Panginoon, lagi tayong palakasin, lagi tayong patatagin. Hallelujah. Ito'y isang hiwaga, tiyak na magaganap, mawawalang lahat, ang kay Jesus ay tubangga. Wala nang paghihirap, kaligtasan ay tiyak. Ngunit kung maiiwan, ano ang hinaharap? Magsisisi na, sana ay hindi ka na ipinaganap. Mayroong pagkatikman at kapigatian na di pa nararanasan kailanman. May mga laban kay Kristo, ililigaw ang lahat ng tao. Sila ang mag-aari at iibigin ng buong mundo.
sa huling tunog ng trumpeta, tunay bang handa ka na sa mga minamahal, habang patuloy natin nararamdaman ang presensya ng ating mahal Panginoon Diyos ay nasa ating kalagitnaan, tayong lahat ay magsumamo, tayong lahat ay magpakumbaba. Hallelujah. Sa oras na ito, tayong lahat ay dumalangin. Praise God. Dakilan pagpala po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa umagang ito, mahal Panginoon, kami po ay nagpapasalamat o Diyos sa mga salita mo na patuloy nagpapaalala sa amin upang hindi kami makalimot na totoo yung mga salita. Hallelujah, totoo yung pangako, mahal Panginoon. Salamat po, mahal Panginoon, sa iyong matamis na pisensya na lagi mong pinabasa amin upang kami maging matatag, maging matibay, O Diyos. Hallelujah. Sa oras na ito, nagpapakumbaba kami, patawarin mo kami sa lahat na kami nagawa mga pagkukulang, mga pagkakamali. Minsan nasumpungan mo kami sa aming palalamig, sa aming magkainaan. Lubos namin pinagsisihan ito, O Diyos. Hallelujah. Sa pangulang dalangin, paglood ng aming minamagagalang-galang namin, mala Pastor, mala Panginoon, patuloy mo po kaming pangawakan, mala Panginoon, kami ihanda mo. Sa anumang oras ay kayo babalik, mala Panginoon, ihanda mo kami, O Diyos. Pati lahat ng aming mahal sa buhay, hindi pa namin kasama, O Diyos. Lahat ng aming mga kapatid na nalamig, O Diyos, mga tumalig, bigyan mo sila ng pagkakataon na sila po ay magbalik loob. Tawagin mo lahat ng aming mahal sa buhay, mala Panginoon. At yung special namin dalangin, mala Panginoon, aming minamahal kagalang-galang namin, mala Pastor. Paabahan at ingatan mong kanyang buhay. Sa muling pagbabalik kami po siyang makakasama. And the beloved children, grandchildren, mala Panginoon, ipagkalubong, katatagan, kalakasan, karunungan, maabang buhay, kabalikat, lahat ng abang mga magagawa, layo mga inatasan mo na manguna. O Diyos, ibigay mo din ang mahabang buhay, kalakasan, katatagan, mala Panginoon. Hallelujah. Lahat ng mga bumubuo na yung mga awit, mala Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo po silang gamitin, patuloy mo kaming gamitin, patatagin, pangawakan, mala Panginoon. Pagalingin mo mga karamdaman ng aming mga kapatid, lutasin mo kalamang problema, mala Panginoon. Pauwin mo aming kanya-kanyang kahinaan, mala Panginoon. Hallelujah. I-provide mo pangangailangan, O Diyos. Hallelujah. Na yung samahan sa lugar na ito, mala pang kompletor mo lahat ang kagamitan, mga prayer request, spoken prayer request ng aming mga kapatiran, mala Panginoon, maintindihan, hinihintay nila mga pagpapala sa madaling panahon, ipagkaloob mo po sa malang kaparaanan upang sila po ay magamit mo sa kanilang sa pamamagitan ng kanilang financial, mga baguhan ng mga buwan na ibanan, mga kusada, mala Panginoon. Patuloy mong ipuwi ng kanilang mga puso, dagdagan ng kanilang pananampalataya. Hallelujah, na sila ay makasama namin sa darating na mga araw na yung gawain, mala Panginoon. Pagpalain mo po kami. Ito pong aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa oras na ito, mga minamahal, tayo po ay magkaroon ng masiling. Tayo po sumampalataya, magtiwalang lubusan sa ating mahal Panginoon. Asampalatayanan natin sa umagang ito ang naglelehan sa atin, ang propeta ng ating mahal Panginoon. Yan po sampalatayanan po natin. Praise God. Hallelujah. Kung mayroon tayong karamdaman, isang kamay, taas natin, isang kamay, ipatong natin sa bahagi ng katawan ng nandun po ang ating karamdaman. Kung tayo po ay nakaramdam ng panghihinang physical, panghinang spiritual, panlalamig, ipatong natin ang dalawang kamay sa ating ulo, praise God. Kung mayroon tayo pang natitira mga bisyo, dalawang kamay, ipatong natin sa ating bibig. Hallelujah, mga salita, mga mahalin na salita na lumalabas sa ating bibig, ipatong natin dalawang kamay. Praise God, sa ating bibig, praise God. Mayroon tayong mga taglay-taglay na mga problema, praise God. Ipatong natin ang dalawang kamay sa ating ulo. Saway natin lahat yan. Yan lahat ay gawa ng kaaway. Sama-sama po tayo sa umagang ito. Opo, dakilang pagpala po namin, Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa pangulang dalangin, pagluhod ng ibanal mong propeta, araw at gabi na nalangin, nag-aayun, O Diyos, sa makapangyarihang pangalan Jesus. Sama-sama namin sinasaway, tinataboy, lahat ng mga demonyong karamdaman, demonyong mga problema, demonyong panlalamig, panghihina, palulupaypay, hallelujah, demonyong mga bisyo, hallelujah, sa makapangyarihang pangalan Jesus, cast out, in the mighty name of Jesus, incurable sicknesses, all kind of sicknesses, problem be solved, vices begun, be strong and be blessed, in the mighty name of Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, everybody shout, praise the Lord, purihin ng ating mga Panginoon, praise God, kasi sa oras na ito tayo po, ay tumayo na po, praise God, at tayo po ay
sumigaw ng tinig ng pagtatagumpay. Tayo po ay pinagtagumpay ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay lumundag ng 3 beses. Tayo po ay maging seryoso. Taus-puso natin ipaabot ang taus-pusong pagpupuri, pagpasalamat. Hallelujah, praise Lord. 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 Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless you po. At tayo po ay darako po sa ating pagpapatanggap sa lahat ng mga beloved webcast viewer. Tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon na mayroon pong 4 na susi ng kaligtasan, 4 na reglamento ng kaligtasan. Ng unang-una, ang tinatawag na pananampalataya na sabi ng Biblia sa Hebreo Kapitulo 11, talata 1. At kung walang pananampalataya, hindi maaring kalugod-lugod sa Kanya. Ang sumasampalataya, praise God, ay lumalapit sa Kanya, sumampalataya, mayroong Diyos, may isang Diyos lamang ang dapat sampalatayanan po natin. Amen? Ang Diyos na nagkatawang tao na bayubay sa krus ng Kalbaryo, siya po ang ating Diyos na tagapagligtas. Mga minamahal ko, yan po yung ating sampalatayanan. Praise God. Ang pangalawa po, ang tinatawag na pagsisisi. Ang pagsisisi po, ito po ay pagtalikod sa kasalanan. Ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya po tayong tulungan kung tayo po ay seryoso na nais nating sumunod sa ating mahal na Panginoon. Kaya tayong tulungan upang ating pong matalikuran ang kasalanan. Praise God. Hallelujah. Ang pangatlo po ang tinatawag na bautismo sa tubig. Hindi po panibagong relihiyon ito. Kung ito'y napakalagang utos ng ating malapang na dapat maganap sa lahat ng mga tao. Praise God. Nasabi ng Biblia sa Gawa 2:38, at sinabi sa kanila na Pedro, magsisi kayo at magbautismo sa pangalan sa Kristo sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. Doon pa lang pala matatanggap ng tao ang kapatawaran ng kasalanan kapag siya po ay sumampalataya sa ating mahal na Panginoon at siya po ay, hallelujah, nagsisi at tinalikuran ng kasalanan at nagpabautismo. Doon pa lang po sa makakatanggap ng tinatawag na pagpapatawad ng Diyos sa kanilang kasalanan. Praise God. At ang pangapat po, ang Diyos na pong magsasagawa doon ng bautismo sa Espiritu Santo, dahil po ang Diyos po ang nagbabautismo sa Espiritu Santo. Yan po ay magaganap po sa inyo kapag kayo po ay magpapatuloy sa paglingkod sa ating malangkas. Sa oras na ito, tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon kahit nandyan po kayo sa inyong mga tahanan, sa inyong mga kinalalagyan. Sa oras na ito, kayo po ay taus-pusong manalangin. Tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon. Sumunod kayo sa aking magiling panalangin. Sabihin niyo po sa inyong mga labi, mahal na Panginoong Yesus, maraming salamat po sa umagang ito. Napakinggan ko po ang iyong ebanghelyo ng kaligtasan, na ito po ang iyong banal mong salita. Narito po ako, isang taong makasalanan. Inaamin ko, ako'y taong makasalanan. Lubos akong nagsisisi. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan, magmula ng ako'y nagkaisip hanggang sa oras na ito. Mahal na Panginoong Yesus, tinatanggap kita ngayon, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Yesus, iligtas mo po ako, 10 ng aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Yesus, na aking tinanggap, sabihin niyo po, Amen. Ipanalangin po namin kayo, opo, dakilang pagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa umagang ito, abutin mo po ang aming mga beloved viewer, malapang nakikita mo po at nababatid mo sa kanila pong hallelujah, panalangin o Diyos, tinatanggap kanila bilang Diyos sa sariling tagapagligtas. Patawarin mo sila, malapang gawin mo silang tunay na anak, tagapagmahal ng buhay na walang gan, bigyan mo sila ng pagkakataon na sila po'y makadalo at makapaglingkod ng totoo sa iyo, malapang Panginoon. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. At sa oras na ito, mga minamahal po, tayo po'y darako po sa mga mahalagang announcement. Akin na pong binibigyan pagkakataon sa ating beloved Ordinary Preacher Edwin Monte. Praise the Lord. Amen. Praise God. Puri po ating dakilang Diyos. God bless you po ating mga kapatid, beloved Brother Henry, my beloved co-preacher. Puri po ating pinakamamalapin na minamahal at tayo po'y pinagpala ng ating dakilang Diyos sa umagang ito, mga minamahal. Hallelujah. At patuloy po tayong kumukuha ng ating special offering, mga minamahal ko, para po sa pangailangan po at pagpatuloy na pagpapaayos po ng ating bahay-sambahan, mga minamahal. So sa ating mga kapatid na pinagpala ng malapin, huwag po kayo magsawa, maging sa ating mga webcast viewer. Puri po ang ating dakilang Diyos na tayo pagpalain ng ating malapin noon. Hindi tayo mawawalan, lalo tayong pagpapalain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Kaya tayo pimanalangin sa ating special offering. Hallelujah. Mapagpala po namin, mahal na Jesus. Pagpalain niyo po ang paminamahal ng mga kapatiran,
na anuman po ang kanilang pagkakaloob sa umaga ito Panginoon, ibalik mo po sa kanila ng makalibong beses, higit ang pagpapalang spiritual. So, dalangin na ay po minamahal, ginagalang aming mga pastor. Bless them, O Lord. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Magbigay ka at ika'y bibigyan. O siksik-ling, aapaw kaya't magbigay ka, pusong magandang, at sa iyo pagkakaroon. Magbigay ka at ika'y bibigyan. O siksik-ling, aapaw naman, kaya't magbigay ka, pusong magandang, at sa iyo pagkakaroon. Amen. Puri po ang ating dikilang Diyos, mga minamahal, praise God. At mamaya po mayroon pong follow-up, mga minamahal ko, yung ating mga bago natin mga kapatiran na naligtas sa ang krusada, mga minamahal. Praise God na makapiling po natin sila ng Sunday, mga minamahal. Purihin po ating mahal at mga minamahal, yung mga bunga po ninyo, ay follow up nyo mga minamahal. Praise God, hallelujah. At patuloy po ang ating banal na gawain every Sunday. Nag-umpisa po tayo ng alas 9 po ng umaga, mga minamahal. Praise God, ang ating Wednesday service. Nag-umpisa tayo ng alas 10 ng umaga, mga minamahal ko. Praise God. Talagang napakabilis po ng panahon, mga minamahal. Yung hinihintay natin na krusada, tapos na, mga minamahal. At ngayon, ay maghahanda na rin po tayo, mga minamahal ko, para sa ating church anniversary. So, 2 church anniversary pinaghahanda po natin. Yung ating church anniversary po dito at ang ating church anniversary sa ating main church, mga minamahal ko, ito po yung 58th church anniversary, mga minamahal ko. Talagang makapatiran po natin sa ibang bansa, naghahanda na rin sila, mga minamahal ko, ng kanilang po ng ating pakikiisa, mga minamahal, na tayo po, mga minamahal, ay makarating sa darating na 58th church anniversary na yan. Nagaganapin pa sa Luneta Grandstand, mga minamahal. Puri po, mga Panginoon. Praise God. Meron tayong lance, meron tayong counseling, mga minamahal. At ganoon din po ang ating TV program every Saturday sa PTV Channel 4, ang ating radio program sa DZMA 1530 kHz sa lapitan ng ating mga radyo, mga minamahal. So tayo na po lahat itumayo para sa ating closing prayer. Narito ating mga kapatid, Brother Joselito Budonia, para sa ating pagtatapos. Praise God. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. God bless you po, beloved ordered preacher, beloved Brother Edwin Monte. Amen, praise God. Tayo na pong lahat, mga minamahal, ay sama-sama nga manalangin at magpasalamat para po sa ating pagtatapos. Hallelujah, hallelujah. Dakila at mapagpala naming Ama na nasa langit, Diyos, at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa una at dalangin po ng aming minamahal ginagalang, aming mahal pastor, Wildy Estrada Almeda. Maraming salamat po, O Diyos, sa paglangis mo sa bawat yugto ng iyong banal na gawain, mahal na Pinoon. Simula po sa pag-MC at sa pag-aawitan ng mga joyful at solemn songs. Maraming salamat po, pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At maraming salamat din po, mahal na Pinoon, sa mga buhay, mga pinagpalang patutuon namin napakinggan, mahal na Pinoon, na siyang patunay ni kay aming kasama, O Diyos, hallelujah. Maraming salamat po, hallelujah. At salamat din po, mahal na Pinoon, sa mga awitin ng mga choir, hallelujah, at sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, mahal na Pinoon, na yung pinadama, yung matamis at banal mong presensya, mahal na Pinoon, na siyang kalakasan namin sa paglilingkod sa iyo. Maraming salamat po, pinakamamahal na Pinoon, hallelujah. At salamat din po, mahal na Pinoon, hallelujah, sa lahat ng mga anak mo na patuloy na nagbibigay, walang sawang nagkakaloob, mahal na Pinoon, na matugunan ang pangailangan ng banal mong gawain. Maraming salamat po, mahal na Pinoon, hallelujah. At higit sa lahat naming pinasasalamatan sa iyo, mahal na Pinoon, hallelujah. Ang Ebanghelyo ng Kaligtasan, ang banal mong salita na aming napakinggan sa magang ito, mahal na Pinoon, na siyang gabay namin
hallelujah, sa aming paglilingkod sa iyo at sa pagkain naming mga kaluluwa. Maraming salamat po aming pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, sa aming pag-uwi, mahal na Panginoon, pag-ingatan mo po ang bawat isa, ilayo mo ang mga disgrasya sa aming daraanan, ihatid mo po kaming ligtas at payapa sa aming pong kanya-kanyang tirahan, mahal na Panginoon. Pagpalain mo pang bawat isa at panghawakan mo po kami hanggang sa muli mong pagbabalik sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ito pong aming samot panalangin. Amen and amen. Glory to God. Praise you, Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Puri po ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo po lahat ay magkamayan. We love you the Lord, but our daddy Jesus loves you more and more. Praise God. Ingat po tayo sa ating pagtawid, mga minamahal, sa ating pagsakay. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory